Pinakakasuhan ng National Privacy Commission o NPC si Commission on Elections, COMELEC Chairperson Andres Bautista, kaugnay ng pagkakahack sa website ng COMELEC bago ang eleksyon noong nakaraang taon. Rekomendasyon nila sa Department of Justice sampahan ng kasong kriminal si Bautista dahil sa kapabayaan umano nito na naging dahilan ng pagkalat ng mga personal data ng mga botante. Giit nila paglabag ito sa Data Privacy Act of 2012, 80 milyong personal na record ang naapektuhan nito. Ilan sa nakuhang datos ay database sa Precinct Finder, voter database ng Post Finder, registration database, firearms ban database at iba pa. At ito rin daw ang pinakamalaking insidente ng pagnanakaw ng impormasyon online sa bansa. Bagamat wala raw naging epekto ang hacking sa resulta ng eleksyon, posible umano itong pagmulan ng identity theft. Nasampahan ng reklamong kriminal ng PNC o ng NPC o ng National Privacy Commission si COMELEC Chairman Andres Bautista sa investigasyon ng NPC. Nagpabaya di umano sa tungkulin si Bautista kaya nalusutan ng mga hacker ang website ng COMELEC. Ilang linggo bago mag-eleksyon 2016, may report si Sandra Aguinaldo. Ilang linggo bago ang eleksyon 2016, napasok ng mga hacker ang website ng COMELEC at nailabas ang personal na impormasyon ng milyong-milyong mga botante. 2 hacker ang naaresto noong Abril kaugnay dito. Matapos ang presidential elections noong Mayo, nagsimulang mag-imbestiga ang National Privacy Commission o NPC sa naganap na hacking. At sa kanilang press conference kanina, inilahad ng NPC ang kanilang desisyon. Nirekomenda nila sa Department of Justice o DOJ na sampahan ng kasong kriminal si COMELEC Chairman Andres Bautista dahil sa umunoy kapabayaang naging dahilan ng pagkalat ng personal data ng mga botante. Paglabag daw ito sa Data Privacy Act of 2012. Na dapat nagkaroon ng polisiya sa loob, no? At ito na nilalaman ng batas kung paano gagawin yon, ay dapat yun ay naipatupad. Ang hacking ng COMELEC website ang sinasabing pinakamalaking insidente ng pagnanakaw na impormasyon online dito sa bansa. Ayon sa NPC, mahigit 77 milyong personal na record ang apektado nito. Nilinaw naman ng komisyon na wala itong nag-iepekto sa resulta ng eleksyon, pero posible raw pagmula ng identity theft. Ito hiwalay doon sa election conduct, no? At hindi namin nakita naka-apekto ito. This is an opportunity to ask government and the private sector to please take data protection seriously. Sa panayam ng media, sinabi ni Bautista na magsasampa siya ng motion for reconsideration para iapila ang desisyon ng NPC. Sobra naman daw ang rekomendasyon laban sa kanya. The focus should not be on should be on arresting the perpetrators of hacking and not on punishing those that are being hacked. Gumawa na daw ng hakbang ang COMELEC para maitama ang kahinaan ng kanilang website. Hiwalay na sistema rin daw ito kaya walang epekto sa eleksyon mismo. We are constitutional officers subject to impeachment. Na kung lahat ng mga pagkakamali ay yung ibibigay dun sa head of agency, sa CEO, sa chairman, sa president, mauubos yan. Bukod kay Bautista, nirekomenda rin ng NPC sa DOJ na imbestigahan ang natuklasan nilang pagkuha rin ng impormasyon mula sa COMELEC web server ng isang computer na may IP address na nakarehistro sa National Bureau of Investigation bago mag-eleksyon. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang NBI. Puntong ito, makakapanayan po natin live si COMELEC Chairman Andres Bautista mula po sa COMELEC sa Maynila. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Happy New Year! Ay, magandang umaga naman, Kara, at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood. Sir, ano pong masasabi ninyo? Kasi simula po lang ng taon kayo po ay pinakakasuhan itong National Privacy Commission kaugnay po dun sa pagkakahack sa COMELEC website noong Marso. Sa tingin po ba ninyo, dapat po bang managot kayo at ang COMELEC dahil dito? Alam mo, Kara, nakakabigla itong naging pasya ng ating National Privacy Commission, no? Unang-una, alam naman natin na ang website hacking ay talamak hindi lang sa ating bansa, kundi sa mga ibang bansa sa buong mundo. No? Kahit ay mga pinakamalalaki, pinakaprogresibong bansa at mga kumpanya ay nabibiktima ng hacking. Di ba ngayon may usap-usapin na
pati yung US elections ay nahack daw. So, ang aking masasabi, siguro dapat ang pagtuunan ng pansin ay yung paghuli ng mga hacker, imbis na yung pagparusa sa mga nahahak. Kami ang biktima dito. Ngayon, kami pa ngayon ang kakasuhan. No? Pangalawa, sa aming palagay, hindi naman kami nagkulang eh. Meron kami mga security measures na nailagay sa aming website. At itong website na ito, matagal na siyang gumagana. Bago pa po ako na-appoint noong May 2015, yung website na yan ay gumagana. Meron na po siyang mga operating protocols at wala naman po problema. At pagkatapos po nagkaroon ng hacking, meron po kaming din mga hakbang na ginawa para mabawasan ang mga pwedeng maging perwisyo sa ating mga botante. For example, kami po ay nagbuo ng task force para tignan kung ano pang additional security measures ang pwedeng ilagay. Pangalawa, kami po ay nakipag-ugnayan sa ating NBI at dahil dito atin pong naaresto yung mga hackers. At pangatlo, meron po kaming itinayo na voter care hotline kung saan, kung merong isang botante na merong problema tungkol sa identity theft, pwede siyang tumawag at sumangguni sa voter care hotline. Ito po ay itinatag namin noong Abril 2016. Hanggang ngayon, wala pa pong botante na naghahain ng complaint. No? So, sa aming palagay, hindi pa naman talaga naging problema ito. Okay, sir. Hindi naman ang COMELEC ang unang government website na biktima ng hacking. Pero tila ngayon lamang yung kinasuhan yung mismong head of that particular government agency na nahack. Bakit sa tingin ninyo ginagawa po ito ng National Privacy Commission na imbis nga po yung hacker ang hahanapin, kayo po na nahack ang kakasuhan? Tama ka dyan, Kara. No? Meron ng mga ibang ahensya ng pamahalaan na na-hack dati. Ang problema kasi is that yung Data Privacy Act, ipinasa po yan ng Kongreso at naging batas noong 2012. Kaya lang, yung pagbuo ng National Privacy Commission ay nangyari lang noong Marso 2016. Tamang-tama, ito ay kumbaga tumama doon sa hacking ng COMELEC. Kaya kami ang parang ginawang guinea pig. At ito pa isang problema, Kara, no? Na wala pang IRR or implementing rules and regulations yung batas. Dahil nga, nabuo lamang yung komisyon ng National Privacy noong Marso 2016. Kaya hindi sigurado kami at ang ibang mga ahensya ng pamahalaan kung ano bang mga standards ang dapat naming sundin tungkol nga sa data privacy, anong mga measures. Pero gusto ko rin sabihin, Kara, no, na kami naman ay bukas. Gusto nga namin yung abiso, mga suwestyon ng National Privacy Commission para palakasin yung aming website. Kasi sino bang gusto ma-hack? Kaya lang sa akin din palaga, yun naman pagsampa ng criminal charges laban sa akin bilang head of agency ay sobra. Okay. Pero may minimension po kasi ito nga NPC. They're quoting the Data Privacy Act of 2012, particularly Section 22, kung saan sinasabi, the head of each government agency or instrumentality shall be responsible for complying with the security requirements. Therefore, ito yung pinagbabasihan nila kung bakit kayo po ang pinakakasuhan being the head of the COMELEC. Well, pagka titignan mo pa dyan sa provision yan, Kara, meron ding subject to such standards as the Commission may provide. Hindi pa maliwanag yung standards dahil at that time, wala pa ngang IRR. Pangalawa, alam mo, sa ganyang pag-iisip, so kunyari, ma-hack yung Supreme Court website, for example, ang kakasuhan si Chief Justice? Or kaya, ma-hack ang website ng Malacanang. Nangyari na yata dati yan. So, ang ating bang kakasuhan ay ang Pangulo? So, dapat din, I think, pag-iisipan ng Privacy Commission yung practical na pagpapatupad sa batas. No? Kami dito sa COMELEC, kami po ay 7 abogado na nasa COMELEC Bank. Inaamin namin na ang IT ay hindi kami mga eksperto. Kung kaya't meron po kaming malaking IT department, meron po kaming mga consultants na siyang mga dalubhasa dito nga po sa IT. At kung ano man ang kanilang nagiging rekomendasyon o abiso, yun ang aming ipinapatupad. Pero kami mismo, kumbaga nasasabihin kami ang ultimately responsible, sa aking palagay naman ay
sumobra. Okay. So after this incident na may nahack, sinabi niyo po na mas lalo pa ninyong pinalakas yung security features ng COMELEC. Gaano po kalakas ngayon? Talagang unhackable na ba itong COMELEC website ngayon? Ay, Kara, yan ang masasabi ko din naman, no, na wala naman talagang unhackable. Right. Sabi ko nga, kanina, alam nyo, tignan nyo yung mga pinakamalalaking IT company sa buong mundo. Twitter, Yahoo, Facebook, Google, lahat po yan nahack. Ang US government mismo po nahahack. So, kahit na anong security measures na pwede mong ilagay, at this point in time, wala tayong matatawag na unhackable. Opo. But having said that, tama rin naman na dapat talaga natin palakasin ang ating mga website. Kung kaya't kami nga po ay bukas. At kung ano man ang magiging abiso sa amin ng National Privacy Commission para nga palakasin yung aming website, ay susundin namin. At meron naman silang mga binigay na mga recommendations at kami walang problema doon. Sa aming palagay ay karapat-dapat lamang na kami ay tulungan tungkol nga dito sa data privacy. Meron Pero, po, as I said, ang talagang aking hinaing lang ay bakit meron namang kasong kriminal pa na kanilang rine-recommend sa Department of Justice. Okay, Chairman, meron pong mga suspect na nahuli kaugnay po dito sa tinatawag na COMELEC, itong si Paul Biteng at saka si Jonel De Asis. Ano na pong nangyari sa kanila, sir? Yan nga po. Kaya ang maganda is that pagkatapos nga po nagka-hacking noong Marso 2016, kami po ay nakipagtulungan sa ating National Bureau of Investigation at na-apprehend natin itong mga hackers na to. Sila po ay undergoing preliminary investigation sa Department of Justice. Okay, let's move on to another topic. Ito pong mga vote counting machines. Ipinag-utos na raw ng Presidential Electoral Tribunal ang pagkalas ng mga vote counting machine para maisauli na sa Smartmatic. So wala na po bang penalty dito? Hindi na ba magbabayad ng COMELEC sa Smartmatic? Well, ayaw namin magbayad, no? Kasi ang naging issue do, ang sinasabi ng Smartmatic, ayon sa kontrata, dapat ibalik yung mga makina by December 1. Opo. Kami po ay nagbigay ng notice sa Smartmatic noong November 28 na ibabalik na namin yung makina dahil natanggap na nga namin yung order ng Presidential Electoral Tribunal at ng Senate Electoral Tribunal na pwede nang ibalik yung mga makina. Pero yung actual na pagbalik, hindi pa nangyayari. So sinasabi ng Smartmatic, dahil dyan, yung option to purchase na provision sa kontrata ay not trigger. Although hindi kami sumasang-ayon yan, so at this point, nagkakaroon ng pagpupulong at in fact, magbibigay po ng position paper ang Smartmatic sa COMELEC and BAG para repasuhin. Okay. Pero sa electoral protest po ng kampo ni Bongbong Marcos, tutol sila na ibalik yung mahigit 1,000 vote counting machines. Ano na pong gagamiting data o pagbabasihan ng investigasyon kung naibalik na yung mga VCM? Hindi lang po 1,000. Close to 90,000 ang ayaw nilang ibalik. Ipabalik. Pero wala pong problema eh. Kasi nga po, yung datos ay nakalagay sa mga SD cards. So ang mahalaga ay yung SD cards ay nasa sa ating possession. So yun po ang ita-turn over naman sa ating Presidential Electoral Tribunal. Okay, one final question. Sir, after this, yung sinasabi nga pong kakasuhan kayo, what is your next move? Kaugnay po dito sa paghahain ng pinakakasuhan po kayo ng National Privacy Commission. Opo. Well, ang una kong gagawin ay magpa-file po kami ng motion for reconsideration sa Privacy Commission dahil yun po ang nakasaad dun sa kanilang bagong mga rules and regulations. No? Pero kung hindi po nila igagrant yun, meron pa naman po recourse sa ating mga korte. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon, mga kapuso, COMELEC Chairperson Andres Bautista. Salamat po, sir. Maraming salamat din.